Sinasabing kapag gumamit ka ng internet, parang pumapasok ka sa isa pang mundo ng malawak na pagkakaugnay-ugnay gamit ang digital technology. Sa mundong ito, tahimik na kumikilos ang mga hacker na kayang gamitin ang komplikado at pasikot-sikot na sistema ayon sa kanilang kagustuhan. You start with being curious, and then it becomes a hobby, and then you become good or bad. Sa aking pakikipag-usap sa ilang gumagalaw sa mundo ng mga hacker, na ikwento nila ang tungkol sa isang giyera sa cyberspace. During that time, there was a cyber war between our country and China. There are a lot of websites back then, government websites na deface. Isang labanang tahimik, pero pinag-isipan at malaki ang nakataya. It's like you're a demigod ba, na you can control those things. Halimbawa, yung North Korea and yung US, pag nahack yung nuclear missiles nila, possible na gamitin yun ng hacker para pasabugin yung isang country so it can start a war. Ilang taon ng number 1 ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa haba ng oras na ginugugol ng mga Pinoy sa social media. Mahina man ang signal o patingi-tingi ang wifi, pinagtitiyagaan para konektado. Kailangan din naman dahil online na ang maraming transaksyon. Pero may mga nababahala na ang mga pribadong impormasyon tungkol sa iyo nakikita ng iba, gaya ng mga hacker. Meron namang basihan ang pangambang ito dahil ilang beses na ring nagpakita ng kakayahan ang mga Pinoy hacker sa cyberspace. May 4, taong 2000, I Love You computer virus made in the Philippines. Taong 2000, nang pakawala ng Pilipinong si Onel de Guzman ang I Love You virus, isang computer worm na dinesenyo para makakuha raw ng password sa internet at magamit ito ng libre. Kumalat ito sa pamamagitan ng email na may title na Love Letter for You. Nakakaakit na title, marami ang nagbukas ng kanilang email. Pero kapag binuksan ang email, maipapadala ang I Love You virus sa kanilang contacts. Kaya sa loob lang ng 24 oras, kumalat ang virus sa iba't ibang bansa. Nagpahinto ng operasyon ng Pentagon, UK Parliament, malalaking opisina at nagdulot ng damage na tinatayang nasa $10 billion. Natrace ang I Love You virus sa Pilipinas at inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang IT student na si De Guzman na mahigit 20 anyos lang noon. Halimbawa lang na siya nga na nagkamali ka lang ng pagpindot. Maraming naperwisyo sa buong mundo. Mayroon ka bang masasabi doon sa mga naperwisyong yon? Anong masasabi mo? Ha? Hindi naman talagang... No. It's not saying anything. It's just not, no comment. Pero walang batas noon para sa ganitong krimen, kaya ibang kaso ang isinampa sa kanya na kalaunan ay naibasura. Sinasabing ang pangyayaring ito ang nagbigay daan sa cybercrime law ng Pilipinas. Makalipas ang mahigit 20 taon, malayo na ang narating ng teknolohiya. Malalim na rin ang kakayanan ng mga hacker na may 3 pangunahing uri: ang black hat, white hat, at gray hat. I think yung mga tinatawag natin or yung self-proclaimed white hat hackers, ganoon supposedly yung ginagawa nila. Either lantad sila, no, na kumbaga as in nagtatrabaho talaga sila sa isang particular na korporasyon or isang consulting firm, nag-o-offer ng kanilang services para i-check yung madalas nilang ginagawa ngayon, mga tinatawag na parang penetration testing, para i-check kung ang website mo or ang system mo ay secure. Tapos meron namang iba
na I guess sila yung parang mas tumatawid na sila from white hat hackers to gray hat hackers, na ito yung madalas na anonymous na hindi nagpapakilala. Pero supposedly, kapag nang-hack sila, wala silang masamang balak. Black hat hackers, usually, pagkakakitaan nila yan by selling the information, let's say, na makukuha nila sa iba. Pare-pareho naman daw ang kakayahan. Nagkakaiba lang sa intensyon. Pagiging curious. Diyan nag-uumpisa. Then after curiosity, it becomes a hobby. And then nagkakaroon na ng sa level ng prestige. But then, after doon sa prestige, diyan na magde-define yung character ng tao. Kasi you can really use the skills to earn money para kumita ka sa maling paraan. Sa maling paraan. Si Rodel Plasabas, isa raw white hat hacker o ethical hacker. Minsan na ring naiugnay ang kanyang pangalan sa Anonymous Philippines na sinasabing nasa likod ng pag-hack ng ilang government website bilang umano'y protesta. Hacktivism ang tawag dito. Aabot sa 40 government websites ang sunod-sunod na inatake ng hacker group na Anonymous Philippines. Inaresto siya ng NBI sa Butuan City noong 2013. When I was apprehended, I was alleged to be one of the members of this group, Anonymous Philippines, way back in 2013. And those groups were, sila po yung nag-hack ng iba't ibang government websites. Bangko Sentral ng Pilipinas, Office of the Ombudsman, even the government portal pati yung gov.ph. Those activities ang inalis niya sa akin, ako daw po yung nagpasok na mga yon. Do you deny involvement in that incident? Well, legally po, I deny, I will fully deny involvement dun sa activity na iyon po. Because that's the legal answer to that. That's the right answer to that question. Na-dismiss ang kaso laban kay Rodel noong 2014. Hindi na rin niya itinuloy ang kursong Information Technology sa college matapos alokin ng trabaho ng ahensyang umaresto sa kanya. My case was dismissed po. They offered me contractual work to help them with the somewhat of investigation, especially with hacking-related cases. Majority of the time na nandun po ako, I was doing digital forensics po, or yung pag-examine po ng mga computers and cell phones to find additional evidence to prosecute a criminal. How our web application is created will help penetration testers to conduct tests. Naging consultant din daw siya ng AFP. I used to be their consultant since 2019, primarily to educate them, to teach them on yung mga iba't ibang klaseng attacks, and of course the main goal of it is for them to be able to defend us from foreign attacks, no? So sabi mo nga, iba-ibang klase yung hacker, ano? Pero saan mo ilalagay yung sarili mo? Anong category mo ilalagay ang sarili mo? So during that time, I could safely say that I'm a gray hat. But now, because we were working with the government, helping the government to secure their systems against breaches and cyber attacks, then nasa white hat na po tayo ngayon. Taong 2014, naging laman muli ng balita ang grupong Anonymous Philippines dahil sa pangahak ng Chinese websites bilang ganti sa pangahak din ng mga Chino sa ilang website sa Pilipinas. 2016 naman, naiugnay muli ang Anonymous Philippines sa pangahak ng Comelec website bilang panawagan daw sa mahigpit na security measure para sa vote counting machines na gagamitin sa eleksyon. Ang pangyayaring nabansagang Comelec, sinasabing pinakamalaking private data leak sa bansa dahil nakompromiso ang pribadong impormasyon ng milyong-milyong botante. Bagamat nakakabit ang Anonymous Philippines sa dalawang insidente, hindi nadawit ang pangalan ni Rodel dito. Very powerful. You can never
you can never downplay the things that these people can do in terms of the amount of data that was stolen or amount of personal information that was stolen. Yung COMELEC, yun ang pinakamalaki. In my 26 years in this industry, I've seen how the community become more prone to cyber attacks. And the size of data that is being stolen year on year, it's also growing. Kaya naman masasabi raw na may basihan ang pangamba ng marami sa online security. Madaling i-hack. Websites po. Because it's more of a technical issue eh. So kung may problema yung website, pagkagawa ng website, then mapapasok niyo po ito. Ang sa emails po kasi or sa mga accounts, ang hinahack niyo po hindi mismo yung system eh, but the person. Because the most vulnerable part of the system is the human itself eh. Napakadali po natin kasing i-hack as a person. Because madito yung malinlang. Gusto kong i-disrupt sa... Si Alexis Lingad, 24 years old, nagsimula daw magka-interes sa hacking nung high school. Kumuha ng kursong computer engineering sa college pero nag-drop out. Sumubok magtayo ng negosyo at nag-design ng anti-hacking app. Ngayon, nasa larangan ng cybersecurity. Ngayon, cybersecurity engineer ako sa isang global company. Mag-hack ka ng mga systems nila and such. And once na may nakita kang butas, sasabihin mo sa kanila how to fix it. Dinedefend din namin yung buong system against sa mga hackers. Masasabing may labanang nagaganap sa cyberspace na hindi nakikita ng marami. May dalawang mundo na ho tayo. May physical and may digital. So ngayon, kumaga parang dito sa digital, wala pang masyadong nagsisecure sa atin. Kumaga parang wala pang masyadong mga pulis dito. So ngayon, kumaga parang itong mga ethical hackers na to, sino nagpoprotekta sa atin doon sa mga masasamang hacker? Kung hindi raw mababantayan, malaki ang panganib mula sa kalabang hindi nakikita. Sa tingin mo, gaano ka powerful yung mga hacker? I think sobrang powerful nila to the point na if ever na you know how to hack, you know how to control the digital world. Parang ganon. If you have control dun sa mga machines such as smart ref, computers, servers, phones, if you have control to them, it's like you're a demigod. So it can start a war. Ganun ka-powerful yung hackers. So for example, if na-hack yung national grid natin, pwedeng i-shutdown yun, mawalan tayo ng kuryente. If yung hospital, if for example, ang hospital is na-breach yung systems nila, na-victimize sila ng ransomware, na-encrypt lahat ng mga files ng mga computers nila doon. So paano na yung patient's information? Paano na yung mga system na nag-rely sa mga computers? So these hackers, even though they're just using the internet or just computer, they can it can have a very big impact in our day-to-day activities. Hindi raw mawawalan ng mga kabataang sumusubok pumasok sa ganitong gawain. Kasi malaking pera talaga maraming pera. After dyan sa curiosity, tapos naging hobby, tapos naging prestige, then maghihiwalay ngayon kung ano ba ang gusto mong gawin. Minsang naging champion ng hacking competition si Alexis at nakadalo na rin sa mga hacking convention. Ngayon, meron siyang YouTube channel kung saan naipapasa niya ang kanyang kaalaman. Kaya maraming mga Pinoy na talagang kayang-kayang spy ng mga hacker. Kasi mahilig tayo sa pirata. Pag sinabi mong hacker, criminal agad. Pero ngayon, unti-unti, parang nababago na siya na hindi porket hacker, masama na agad. Pero para maging magaling sa depensa ang white hat hacker, dapat kabisado niya ang galaw ng black hat hacker. Gumawa kami ng Facebook account para subukan kung mahahack ito. Kumasa si Rodel sa hamong ito. Mahack kaya niya ang aming account? Para maipakita ang kahalagahan ng pag-secure ng ating online account,
Sinubukan namin kung kayang i-hack ni Rodel ang Facebook account na ginawa namin. So, maraming iba't ibang paraan para mapasok ng Facebook account. Gaya ng phishing, social engineering, tsaka paggamit ng malware para makuha yung password. Pero ngayon, susubukan nating gumamit ng brute force attack kung saan gagamit tayo ng tool para hulaan ang mga posibleng password ng account. Subalit, kung ang password ng account na ito is secure or meaning ang password ay mahaba at komplikado, imposibleng makuha ng tool nito ang password. Tsaka si Facebook kasi, meron siyang security feature kung saan ibablock niya tayo kapag nakapag-input tayo ng maling password ng paulit-ulit. So, ngayon gagamitin natin yung tool. Okay. What's yung username? Lalagyan natin doon. Kasi ngayon, susubukan na nga yung hanapin ng tool natin yung password. Sa mga unang subok, login failed ang lumalabas sa screen. Ng account. Sabi ni Rodel, ilang oras ang kakailanganin para mabuksan ang account. Kaya hinayaan lang namin siyang magtrabaho. Sa Kaspersky Report sa taong 2020, ika-6 ang Pilipinas sa buong mundo sa may pinakamaraming bantang dulot ng internet. Mas maraming Pilipino pa naman ang gumagamit ng online services ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa aming mga na-interview, madalas ma-hack ang social media at email accounts. When it comes to social media po, we must practice privacy. So, because being on social media doesn't mean kahit iset mo yun to friends only, may privacy ka na doon. Hindi. Once you post it online, mayroon talagang tao may access. So, to minimize the risk of being compromised when using a social media platform is to limit everything that you share. Pero isa sa pinaka-kinatatakutan ay kung manakawan ka ng pera online. Ang mga personal bank account natin pwede ring manakawan. Kadalasang ginagawa ito sa pamamagitan ng phishing, kung saan napapadalhan ng email ang mga potensyal na biktima para makuha ang kanilang personal information at password. Ito yung nakakatanggap tayo either ng text or ng email na nagpapanggap actually na nanggagaling siya sa isang lehitimong kumbaga source, either bangko natin, credit card company natin, tapos kinukumbida tayo or ini-encourage tayong pumunta sa isang website, usually may link yan, tapos ang usually kwento niyan, isasabihin is may problema sa account mo and therefore pupunta ka sa isang website na fake website at therefore kapag pinasok mo doon yung credentials mo, nanakaw na pala or ninanakaw na yung credentials mo. May pangyayari pa ngang mismong bangko ang nanakawan. Sa tinaguriang Bangladesh Bank cyber heist noong 2016, napasok ang computer network ng Bangladesh Bank at ninakawan ng $81 million ang account nito sa Federal Reserve Bank of New York. Sa pamamagitan ng computer, nadala ang pera sa Pilipinas at na-withdraw sa isang bangko sa Makati City. Bahagi ng pera ay naisugal sa kasino ng Chinese nationals. Nakakulong matapos mahatulan ng money laundering ang manager ng bangko. Pero malaya pa rin ang mga hindi nakilalang hacker sa likod ng krimen. So wala silang karapatang gumamit ng internet. Para mahuli raw ang mga gumagawa nito, kailangan marunong din ang mga alagad ng batas sa galaw ng mga hacker. Kung marunong ka lang talaga, mahihirapan talaga ang investigador na hulihin ka or na i-trace ka. But of course, gumaling na rin yung mga investigador natin sa Anti-Cybercrime Group at saka sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division. Gumaling na rin sila Kaya nakikita natin, meron nang nahuhuli. May very specific procedure din na kailangan sundin pag cybercrime.
cases. Kung hindi sila familiar doon, then wala. Manghuhuli sila, pero kailangan din namang bakawalan later on. Ilan sa high-profile cases ng hacking ang na-dismiss na kaya malaya na ang suspect. Kabilang dyan ang kasong kinasangkutan ni Rodel at maging ang Comelix incident. May ilang batas sa Pilipinas ngayon na sumasaklaw sa cybercrime, gaya ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Pwedeng kang makonvict sa isang korte at ikulong kahit na ipaliwanag mo pa na wala naman akong masamang balak, parang gano'n. Dahil nga, as far as our law is concerned, irrelevant yung motive. So, kapag wala kang sapat na authority, wala kang karapatan, walang batas na nag-a-allow sa'yo na i-access yung sistema na yan, then in violation ka ng batas, whether Data Privacy Act yan or Cybercrime Prevention Act yan or pareho, and therefore maaari kang makulong and or magbayad ng fine kapag nahuli ka at na-convict. Hindi bababa sa 200,000 pesos o kulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years ang parusa sa illegal na pagpasok sa computer system ng iba. Sa kabila nito, marami pa rin daw ang nahuhumaling sa illegal na aktibidad online dahil may pera dito. Ang mga personal data mo halimbawa, pwedeng ibenta ng iba. Kaya nababahala si Rodel sa seguridad ng mga government websites at mga app na usong-uso ngayong pandemya. Sobrang dami ng mga contact tracing apps natin. Hindi na natin mamonitor. Every LGU may contact tracing apps. And most of those contact tracing apps hindi dumaan sa assessment bago ito pinablik. Some of the contact tracing apps in the LGUs have been breached already. Tapos those informations inside, mga pangalan ng mga tao, address nila. Payo ng mga cybersecurity advocates na aming nakausap, kailangan matuto ng pag-iingat ang mga tao mismo. Kailangan yung password ninyo is may capital, may special characters and such, may numbers and such. And pangalawa, kailangan yung password nila sa isang account, halimbawa sa Facebook, iba sa Instagram, iba sa Twitter, iba sa Gmail, and kung ano-ano pa. Kasi once na nahack yung Facebook mo, tapos alam nila yung password mo doon, edi hack na nila lahat. Don't share your passwords. Be it your partner or sino man dyan. It's safe na you don't share your passwords and treat it as your, for example, your toothbrush. Hindi mo naman sige papahiram yun. There's a person na nag-refer sa akin na pwede daw siyang mag-hack ng account for a fee. So those things, dapat ingatan po, mag-ingat po rin sa mga ganun kasi usually, nagpapabayad din sila either through GCash, Palawan, or other services. And then after nakabayad na kayo, i-block na kayo. Dapat po yun maging mapanuri tayo sa mga ganang klaseng modus. Kung hindi ka pala makapagmatyag, madali kang mabibiktima ng mga cybercriminal. Wala kang kamalay-malay, hinahack na pala ang account mo. 6 na oras nagtrabaho si Rodel para ma-hack ang Facebook account na ginawa namin para subukin kung kaya niya itong mapasok. Kasama na raw dito yung binablock siya ng Facebook kapag sunod-sunod siyang sumubok ng maling password. So, ayan, nakuha natin yung password ng account na yun. Ang password namin na accessible, masasabing quick password at madaling mahack. Alam ko namang nangyayari ito, pero kakaiba ang pakiramdam na makumpirma ang pwedeng sapitin ng iyong account. Okay, so napasok natin yung account niya. Subukan natin mag-post gamit account. So, ayan. Pag-post tayo. Rodel was here. 3 salita na nagpatunay sa akin na sa digital world, hindi lahat ng bagay ay mananatiling pribado. Ang mga simpleng hacker tricks ay madaling makaengganyo sa kahit kanino na maging isang cybercriminal. When it comes to hacking, dalawa lang yun. It's either you're good, on the good side, or you are on the bad side. Ganun lang ka-practical yun. Inaasahang sa pagdaan ng panahon, patuloy na mahahasa ang kakayahan ng cybercriminals para sa susunod na pag-atake. Bukod sa pag-iingat ng bawat individual,
Dapat masabayan ito ng paghahanda ng depensa ng gobyerno. Dito raw pwedeng tumulong ang mga ethical hackers. Gusto ko pong tumulong sa alam kong na paraan. At alam ko dito kasi ako medyo marunong, then ito po ang gagamitin ko para tumulong sa bansa natin. Nararapat pagsumikapan na maging ligtas ang cyberspace para sa mga Pilipino. Magandang gabi po. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.